الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، وصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ang lahat ng papuri at pagdakila at pasasalamat ay tanging para sa Allah subhanahu wa ta'ala lamang. Nawa dalangin natin sa Allah subhanahu wa ta'ala na bigyan niya tayo ng kaalaman na insyaAllah bibigay sa atin ng kapakinabangan at benepisyo, hindi lamang dito sa mundo, bagkus lalo higit dun sa araw ng pagkabuhay na muli. Bi'idhnillah subhanahu, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ay katulad ng ating laging ginagawa ay ang pagsasali ng khutbah na ating narinig kanina sa masjid. Okay? Hindi lingid sa ating kaalaman na ang pagkakaroon ng pananampalatay, iman sa Allah subhanahu wa ta'ala ay bagay na marapat nating malaman at dapat nating alam kung paano ba magkaroon ng tamang paniniwala, iman sa Allah subhanahu wa ta'ala. At ang paniniwala sa Islam hinggil sa iman, ito ay yazid at wayanqus. Ang iman natin, hindi ito siya naka-steady lang. Okay? Ang iman ng isang tao sa Islam ay hindi lang naka-steady. Bagkus ito ay nababawasan at nadadagan. Okay? Yazidu bit-ta'a wa yanqusu bil-ma'asi. Ang ating iman ay nadaragdagan sa pamamagitan ng pagsunod natin sa Allah subhanahu wa ta'ala, at ito ay nababawasan sa pamamagitan ng paggawa ng mga ma'siyah, mga pagsuway sa Allah subhanahu wa ta'ala. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه جددوا إيمانكم. قالوا يا رسول الله كيف نجدد إيماننا؟ قال أكثر من قول لا إله إلا الله. Ang Rasul sallallahu alaihi wasallam, sinabi niya sa kanyang mga sahaba, kumpanyon niya, sabi niya, jaddidu imanakum. Bago-baguhin niyo, sabi niya, ang inyong pananampalataya, ang inyong iman. Okay? So sabi ng mga sahaba, ridwanullahi alaihim, Ya Rasulullah, paano namin, sabi niya, mabago-bago yung aming pananampalataya o paniniwala, iman sa Allah subhanahu wa ta'ala? Anong sinabi ng Propeta Muhammad? Akthiru min qawli la ilaha illallah, o kama qala bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sabi niya, paramihin niyo, sabi niya, ang pagsabi ng la ilaha illallah, yung pagsabi na walang ibang Diyos na dapat sambahin maliban sa Allah subhanahu wa ta'ala lamang. Fal-insan, ang isang tao, bawat araw, bawat oras, nagbabago yung iman natin. Hindi natin ito maitatanggi at maipagkakaila na kahit sabihin natin, umabot ka naman sa makapag-aral ka na, umabot ka na sa punto na mashallah, marami ka na nasa ulong ng buong Quran, marami ka na sa ulong hadith ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, at iba pa ay hindi mo maitatanggi na nagbabago at bumababa yung iman ng isang tao. Okay? Ngayon, hindi natin matitikman yung halawa. Hindi natin matitikman yung tamis ng pananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala maliban na maisagawa natin yung tatlo na sinabi ng mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Thalathun man kunna fihin wajada fihinna halawatul iman. Thalathun man kunna fihi wajada halawatul iman. Sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, tatlong bagay, sabi niya, na kapag natagpuan niya ito sa kanyang sarili, ay nalasap niya o naramdaman niya yung tamis na pananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. At iba yung tamis na meron sa pananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Okay, unang-una sinabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam,
Ay yakuna Allah wa rasuluhu ahabbu ilayhi mimma siwahuma. Unang-una, sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, ay gawin niyang mas kaibig-ibig ang Allah at sinong pangalawa? Ang kanyang propeta, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mimma siwahu. Okay, gagawin niya mas kaibig-ibig ang Allah at ang Propeta Muhammad kaysa sa ibang mga bagay. Okay? Halimbawa nun, mas matimbang sa iyong pagmamahal ng Allah at ang Propeta Muhammad kaysa sa iyong magulang, ang iyong kaibigan, ay iyong asawa, ang iyong anak, at iyong mga kaibigan, kamag-anak, at iba pa. Kung ginawa mo yun na mas inuna mo yung pagmamahal mo sa Allah subhanahu wa ta'ala at kay mahal ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, insyaallah ta'ala matatagpuan mo, malalasap mo yung tamis ng pananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. At tandaan natin, kapag naramdaman mo yung tamis ng pagmamahal sa iman, iba yung kasiyahan, yung happiness na matatagpuan mo. At yung happiness na ito, yung kasiyahan na matatagpuan mo sa iyong sarili, tunay na hindi mo ito matatagpuan sa ibang bagay. Hindi mo ito matatagpuan sa ibang bagay, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. Sa sino mang ginawa niyang mas kaibig-ibig ang Allah at ang kanyang propeta kaysa sa ibang mga bagay. Okay? Ganyan din sinabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam sa ibang hadith, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi mimma siwa. Ahabbu ilayhi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Sinabi ng Propeta Muhammad sa ibang hadith, la yu'minu ahadukum. Hindi sabi niya magiging ganap at kompleto ang iman, yung belief, paniniwala ng isa sa inyo. Sabi niya, hatta akuna ahabba ilayhi. Hanggang sabi niya, ay mas kaibig-ibig sa kanya, min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Kaysa sa kanyang anak, sa kanyang magulang, wan nasi ajma'in. Kaysa sa lahat ng mga tao na nabubuhay dito sa mundong ibabaw nito. Okay? So kapag ginawa mo yun, insyaallah ta'ala, matatagpuan mo yung tamis ng pananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kabaliktaran nun, kung hindi mo ginawang mas kaibig-ibig sa iyo yung Allah at ang mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tunay na lan tajid halawat al-iman. Hindi mo mararamdaman at hindi mo makakamit yung tamis ng pananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Okay? Kahit na mahal mo yung asawa mo, yung anak mo, pero sikapin mong mas nakakaigit pa rin yung pagmamahal mo kanino? Sa Allah subhanahu wa ta'ala at sa mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Famahabbatullah wa mahabbatur Rasul muqaddamatun ala sa'iril mahabbat. Ang pagmamahal sa Allah at kay Propeta Muhammad, ito ang pinaka nauuna kaysa sa mga ibang mga pagmamahal natin. Okay? Pangalawa na sinabi ng mahal natin Propeta sallallahu alaihi wasallam, wa ayyuhibbal mar la yuhibbuhu illa Allah. Yung mahalin mo yung isang kapatid mo sa Islam at hindi mo siya minamahal maliban lang sa pagmamahal mo para sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ganon sa Islam. Mamahalin natin yung kapatid natin sa Islam alang-alang sa Allah subhanahu wa ta'ala. Uhibbuka fillah. Uhibbuka fillah. Mahal kita alang-alang sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sa Islam, ang pagmamahal sa Islam, sa iyong kapatid sa Islam, hindi ito katulad ng ibang mga pagmamahal na yung ginagawa ng iba, bakit nila kinakaibigan, bakit nila minamahal yung isang tao para lang sa isang bagay minsan. Di ba? Minsan, bakit gusto natin maging kaibigan yung isang tao para lang sa pangmakamundong bagay? Maari para yung iba sa ating kinakaibigan yung isang tao para kasi siya ay mayaman. O kaya kinakaibigan yung isang tao para mas tumaas yung posisyon natin sa isang kumpanya o sa isang trabaho. Di ba? Yung parang tinatawag nilang palakas effect. Kung sa iba pa, straw daw o sip-sip. Sorry to say the word. Okay? So sa Islam, hindi yon. Hindi mo kailangan gawin yun, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. Hindi natin kakaibiganin yung isang tao, hindi dahil para meron tayong nakukuha ang kapakinabangan sa kanya. Yung palitan ng ibig sabihin nun, maging kaibigan mo ako, makakamit ka sa akin ng ganitong bagay. Ganon din sa kabila. So, hindi po ganon.
minamahal natin isang tao para sa Allah subhanahu wa ta'ala. At sa paraan yun, insyaAllah ta'ala, makakamtan mo yung, umalalasap mo yung tamis ng pananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi rin ng Propeta sallallahu alaihi wasallam sa ibang hadith, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam sa ibang hadith, sabi niya, la yu'minu ahadukum. Hindi sabi niya magiging kompleto ang pananampalataya ng isa sa inyo hanggat mahalin niya sa kanyang kapatid sa Islam kung ano yung mahal niya para sa kanyang sarili. Kung gusto mo makapasok sa paraiso, dapat iniya mo rin, intention mo rin na insyaAllah makapasok rin yung kapatid mo sa Islam. Ganon din sa mga manafi' ad-dunyawiyya, yung mga kabutihan dito sa mundong ibabaw. Kung gusto mong makakain ka, dapat sikapin mo rin na makakain yung kapatid mo sa Islam. Kung gusto mong tumaas yung ranggo mo, tumaas yung ganito mo sa buhay, kailangan iniya mo rin, intention mo rin sa kapatid mo sa Islam. Hindi yung ang nangyari, karamihan sa iba sa atin, iyadan billah, subhanallah, nawa ilayatan Allah, yung iba sa atin na nangyayari. Dahil sa kawalan ng mahabba, pagmamahal sa pagitan nila, anong nangyayari? Nagsisiraan. Binabagsak yung isa sa kanila. Gumagawa ng mga kwento para anong mangyari? Para bumaba yung dignidad ng tao na ito. O kaya kung mayroong posisyon na gusto nilang, halimbawa nagpapaligsahan sila sa isang posisyon, anong ginagawa ng iba? Sinisiraan ito. Para nang sa gayon siya yung makakuha ng posisyon na yun o pwesto na iyon. Subhanallah. Hindi yun pagmamahal. Bagkus anong nangyari sa ganon? Pagsisiraan yun. At pagbababa ng dignidad ng isang tao sa Islam. Okay? So, ang sabi ng Propeta Muhammad, hindi magiging kumpleto yung ating iman hanggang mahalin natin o ibigin natin sa ating kapatid sa Islam kung ano man yung iniibig natin sa ating mga sin. Okay? Pangatlo na sinabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, wa ay yakraha ay ya'uda fil kufr ba'da in anqadhahu Allah minhu kama yakrahu ay yulqiya fin nar. Sabi ng Propeta Muhammad, pangatlo sabi niya, na matatagpuan mo sabi niya yung tamis ng pananampalataya, yung kamuhian mo na bumalik ka sa kufr, yung pagtalikod sa Allah subhanahu wa ta'ala pagkatapos kanya gabayan at iligtas mula sa impyerno. Alhamdulillah, kayo alhamdulillah, binigyan kayo ng Allah subhanahu wa ta'ala ng pagkakataon at hidayah na niyakap niyo ang Islam, ginabayan kayo sa Islam. Kaya itong pagkakataon at forsa na ito na ibinigay sa inyo ng Allah, huwag na huwag niyo itong sasayangin. Bakit? Kasi kapag sinayang niyo yun, hindi niyo matatagpuan yung halawatul iman, yung tamis ng pananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya tayo dalangin natin sa Allah at lagi natin idua sa Allah na laging hilingin natin sa Kanya na kabilang tayo sa mga taong naging malakas yung iman sa Allah subhanahu wa ta'ala at insyaAllah ta'ala sikapin natin na may sa buhay natin yung tatlong bagay na sinabi ng mahal nating Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum.